Holiday pa lang kinabukasan kaya medyo maraming sasakyan sa labas ng hotel. Anyway, hiningi ko na yung susi at dumiretso na ako sa kwarto. Bali, nasa tapat pala ng elevator yung mga amenities. At meron din mga vending machines dito sa tabi. Saktong-sakto kasi nasa gitna to ng bundok at gubat kaya walang mabibilhan sa labas. Pagpasok ng kwarto, may isang pinto pa agad. Twin bedroom at may tatami pa. May TV rin, medyo malit nga lang. Sa loob ng closet, may mga futon pa. Pwedeng-pwede kahit maramihan dito. Not bad rin yung view sa labas nature vibes. May mga towels din para sa onsen or bath sa loob ng room. May ref din dito kaya walang problema kahit magdala kayo ng baon nyo. May mga ibang amenities din pala sa kwarto. Libre tea or coffee din pala. Nasa tapat ng elevator nga lang kukunin. Sinubukan ko na rin tong kama habang hinihintay sila. Not bad naman, in fairness, malambot siya. At eto na nga, dumating na sila. Talon-talon agad sa kama tong si ate. Si Bunso mukhang kakagising lang kaya medyo lutang pa. Pinaprocess pa ng utak niya yung sitwasyon. Habang naglalaro sila sa kwarto, naligo na ako sa onsen. Para fresh na fresh bago kumain. At eto nga, papunta na kami sa kainan. Selfie muna din sa elevator para may remembrance. May nadaanan kaming game room. Actually, ang daming pwedeng gawin dito sa hotel na to. Napaaga yung dating namin ng konti. May 5 minutes pa kaya naglaro muna sila dito sa may gilid. At eto na nga, Chibugan time na. Eat all you can. Syempre, di tayo pwedeng matalo dyan. Warrior Gaming. Pinag-isipan ko na yung mga kakainin ko pero sobrang dami ng pagpipilian. Game plan ko dito simple lang. Minimal carbs lang tayo para di agad mabusog. Iniwasan ko na rin yung mga medyo matataba. Pero may mga ulam na di ko talaga mapigilan. Kaya yun, napasubo ako. Syempre, di mawawala yung diet coke. Para kunwari, kahit na maraming nakain, naka-diet pa rin, di ba? Naka 3 rounds lang tayo pero sobrang busog agad. Ramdam na ramdam ko na wala na ako sa Prime Boy. After kumain, nagpalipas ulit kami ng oras sa my kids area. Hanggang sa magsawa na sila sa kakalaro. Nag-onsen kami pagkatapos sabay natulog na. At eto, umaga na nga. Medyo malamig sa araw na to kasi maulap sa labas. Tinry kong buksan tong bintana para mas makita yung view pero ayaw talaga eh. Nauna na palang nagising si Bunso at si Mami. Nagpunta agad sila sa isa pang kids area. So sumunod na rin kami agad para makapaglaro din si ate bago kami mag-almusal. Pagdating namin, sinalubong agad ako ni Bunso dahil excited siya makipaglaro. Sinulit talaga namin yung time dito sa hotel. Pero meron pa rin kaming mga di napuntahan. Anyway, oras na ng almusal. Sobrang excited nila. Eat all you can din yung almusal namin kaya yari talaga yung diet namin sa trip na to. After namin kumain, bitin pa sila sa laro. Kaya bumalik ulit kami sa amusement park. Pero grabe, sobrang iba ng vibe sa araw na to compared kahapon. Tingnan nyo naman, umaga pa lang ang dami ng tao. Lalo na dito sa main area, pati yung mga food truck tumami na. Anyway, pinuntahan na namin lahat yung mga di namin experience kahapon. Pero di ko nakukwento in detail, baka ilang oras abutin natin dito. After ng trip namin, tinanong si ate sa honest review niya. Ang sabi niya, mas nag-enjoy siya dito kaysa sa Disney at USJ or Universal Studios. At gusto pa niya daw bumalik dito. Kung nasa Japan kayo at may mga chikiting, recommend ko yung place na to. Search niyo na lang Omocha Okoku. Mura na, sulit pa.